So hello everyone, my name is Joshua Ayuda. So I'm from BS Infotech 1F. So now, gawin natin is mag-execute tayo ng data types which is the integers, complex, for strings, boolean, and float. So, simulan natin yung integers natin, no? So, here in my integers, no? So, natin na siyang yung integers natin. So, babalikan natin siya, no? Gawin natin siyang example. So, let me cut this. So, for now, no, gawin natin yung integers. So, ito yung integers natin. So, meron tayong variable, which is the a. So, no, ang variable natin is a. So, gawin natin, ang value natin is, let me say, 18. No? 18 is 18. Then, gagawa tayo ng isa pang variable, which is the b. And our value is, let me say, 89. No? So, these are my two variables with two values din. So, a, may value 18, and b, na may value na 89. So, gusto ko, ipag-add silang dalawa. So, ganun ang gawin natin. So, gawin natin yung sum na variable and equals. So, yung sum, dyan natin ilalagay yung result natin, no? Yung ipag-add silang dalawa. So, kunin natin yung b. Then, our addition sign, which is plus, and, a, plus, and b. So, itong result na to, no? Dito po siya pupunta yung result na to is a plus b. So, gawa tayo ng print para lalabas yung output niya, which is the result, no? Then, our sum. So, i-expect natin yung result is the 18 plus 89 is 90, so 107, no? 107. So yun, 107 nga. So kano po yung integer? So another example. So meron tayo, gawa tayo yung example. Gawa tayo ng num1 equals the value of 90, then num2 with the value of 70, num3 with the value of 30. So, add natin siyang tatlo, tignan na. I-add natin siyang tatlo, diba? So, pwede natin siyang i-print agad, no? Wala natin ilalagay na sum o iba pang mga variables na para doon na-define yung result na doon. So, print na lang natin. So, lalagay natin yung num1 plus num2 plus and num3. So, siya. So, num1 plus num2 plus 3. So, ang expected natin na answer, which is so 70 to 30 is 100. So 190. So iraran natin. So 190. So ganun lang po ang integers natin, no. So this is the example of integers, no. Integers natin. So next is yung strings. So paano nga bang strings? So strings naman natin susundin, no. So meron tayong strings, then kakomment tayo. Strings. String. So string. Then let me say name our variable. Name our first name. So first name camel case, no? Camel case, which means may capital letter na or sa gitna, parang siyang first tapos may capital letter na name, no? That's a camel case. Then yung string natin is yung pangalan ko, which is Joshua. So ang strings ay may double quotes or single quotes. Pwede siyang single quotes. Yan, pwede siyang ganun. So pwede siyang dalawa. So it's up to you kung anong mas prefer niyo gamitin. So meron tayong last name, our value is Ayuda. So apelyido ko, Ayuda. So, gusto ko ipagdugtong silang dalawa, no? Ipag sila dalawa, isang output lang. So, ganun lang. So, lagyan natin itong full name, and hindi. Pwede din siyang ganun. Let me say ito, print, then, hello, then, lagyan natin itong curly braces, which is ilagay natin yung first name na variable, para lalabas yung Joshua, first name. Oy, I forgot na. So, I forgot. Lagyan ng F string dito, which yung F is gagana po yung variable na naka-insert sa curly braces, which is lalabas yung Joshua. Pag wala yung F, so hindi siya gagana. So curly braces natin. Hello, first name. Then hello first name and curly braces, the last name. And to. So ang result natin dyan is the hello Joshua Ayuda. So ganun siya. Oh, let's see, no, diba? Hello Joshua Ayuda. So paano naman yung pag nilagay natin yung integers, no, with my age. So ganun lang siya. So lagyan natin yung age 18. Idudugtong natin. So hello, I am ito. Then age, then ito, years old. So, ang lalabas dyan is, hello, Joshua Ayuda, I'm 18 years old. I'm 18 years old. Yan. So, yun o. I'm 18 years old. Ay, umubli.
Yun. So, hello, I'm Joshua Ayuda. I'm 18 years old. So, ganun lang po yung string natin. So next, we are for bull, no? Gamitin natin yung bull na naman. So, next, our bull. Bull, yan. So, paano nga ba gagana ang isang bull? So, ang bull, nagko-contain na dyan ng true or false. So, true or false lang siya. So, paano nga ba? So, let me say, meron tayong variable na milk. So, humingi ako ng milk, which is true. Na meron siyang milk. Then, isa pang, or coffee. Variable natin is true. Humingi ako ng coffee, then sinabi niyang meron, so which is true. So ngayon, ipang-combine lang natin sila na meron ako natanggap na dalawa. So paano nga ba? So lagyan na natin isa pang variable na naka-assign silang dalawa para lumabas yung result. So lagyan natin bull 1, bull 2 na, bull 1, and let me say milk n. So these the n operators, no? N operators, which is means silang dalawa. Dapat silang dalawa dapat coffee. Then i-print natin. Print our bull, yung naka-assign sa kanilang variable, which is the bull 1. So ganun. So ang result natin dapat, expected result natin is true. So example, meron akong milk. Humingi ako ng milk, sinabi niyang meron, so which is true. Humingi ako ng coffee, tapos sinabi niyang meron, which is true naman. So meron ako natanggap, di ba? N. Dapat silang dalawa yung ma-receive ko, which is milk and coffee. So dapat true yung nalabas niyan. See? True. So paano naman maging false, di ba? False. Lagyan natin yung false. Again, humingi ako ng milk, sinabi niyang meron, which is true. Humingi ng coffee, sinabi niyang wala, which is false. So ano magiging result natin dito? So, ang magiging result natin dito, it is false. Why? Kasi, ang operator natin is n. So, hindi ko siya tatanggapin kasi kailangan ko silang dalawa. Yung dalawa na yun is walang isa. Di ko na-receive isa. So, gusto ko yung dalawa talaga. No? So, run natin. So, which is false. So, ganun lang yung boolean natin. Napaka-easy na talaga. So, next natin, which is, meron tayo is complex number. No? So, next natin, complex number. So, hello? So, next pupunto na next complex number. So, paano bang complex number? So, meron tayong dalawang sinasabi na real numbers at imaginary numbers. Later, I will discuss it. So, for now, sample ko muna siya kung paano. So, meron tayong variable na com1, which is the complex one variable. Meron tayong 5. So, this is our real number. Real number natin siya, no? Real number natin. So, doon tayo isa pang variable, which is the complex number 2. And meron tayong value na 4. So, ganun lang gawin natin, no? Para lalabas yung complex. So, ilagay natin, print, complex, then close. Tapos, ilagay natin yung com1, plus, com2, then close. So, ganun lang. So, ang complex natin is 5 and 4. Ang expected natin result natin dito is 9 plus 0j, no? 9 plus 0j, yun. So, ang result natin is 9 plus 0j. So, bakit j? Para saan yung j na yan? So, ang j, siya yung nagko-contain ng imaginary number. So, pag wala yung j, or which means, di siya kana, no? Wala tayong complex. So, lagyan natin yung imaginary number. If-fill natin yung imaginary number. So, paano nga ba? So, lagyan natin yung plus dito. Plus, let's say, is 5. Plus, let me say, 6. So, ganun lang. Lagyan natin yung, di natin kalimutan yung j. So, which is, nagko-contain siya ng imaginary number. Pag walang j, so, ito lang siya, i-aswan yung number dyan. So, 5 plus 5. So, mapupunta sa real number. Ano lang siya. Pero ngayon, ang complex talaga natin, hindi siya straight na mag-a-add is 5 plus 5 hindi siya ganun. So ang complex na naman, ang gumagana ng complex dyan is ups and down yung number natin. So 5 plus 4, which is 9, then sa baba naman yung pangalawa, which is 5 and 6, which is 11. So ang expected nating result din is 9 plus 11j. So yun, no? 9 plus 11j. So ganun lang po yung natin, complex number. So next, we are for float naman. Float naman next natin. So we are move on to the float. Float naman. So, paano nga bang float? So, ang float, meron float or double, no? So, ngayon, float lang natin gagawin kasi yun ang talagang pinapagawa sa atin. So, float. So, ano ba yung float natin? Float means, meron siya nagko-contains na decimal, no? Decimal point something with, example, 83.7, 83.8, 99.66, ganyan. May point something. So, gagawin natin siya yung grade, no? So, grade naman talaga nagko-contain ng decimal, which is the grade 1 or mga GPA, no? General average. So, gagawa tayo ng tatlong variable, which is the grade 1. Gagawa tayo grade 1. Grade 1, grade 2, grade 3. So, ang value ng grade 1 natin is, meron ako natanggap na 87.70. Then, our value naman sa pangalawa, is the 89.50. Then, ang pangatlo, so, 86.50. So, isasum lang natin silang dalawa. Pero, meron tayong i-divide, no? I-divide natin silang dalawa. So, ganun lang. So, sum 0, and, so, parenthesis, para ilagay natin yung sa loob natin para i-assume yung result ng add, no? So grade 1, grade 2 plus
grade 3. I-close natin. So, ano bang purpose ng close? So, ito, i-assign lang natin yung result natin. Hindi na siya as 1 yung result nandyan. So, grade plus 2, grade 1 plus grade 2 plus grade 3. As 1 result. Close yan. So, i-divide natin. So, meron tayong long grade, which is 3. Divide 3 natin. No? Then, i-print. Print. Then, sum 0. So, ang result natin dyan is, I don't know, di ko alam yung result. Basta may points something yan dyan. So, as you can see, meron akong total GPA, no? Which is the 87.8. So, 9999. So, ang daming 9, no? So, ang gusto ko, babasan yung decimal. Which is mag-run out tayo ng 2 decimal only. So, paano nga ba? So, mag-add lang tayo ng, round. Round. Then close. Then comma. 2. So, ganun lang. So, ganun yung decimal natin. So, decimal na, diba? 87.9. So, kanina, 87.8999. So, ngayon, 87.9 na lang siya. So, that's our float, no? Ganun yung float natin. So, next, we are string. I know. About the string. So, for integer, string, bool, complex, float. Ay, tapos na pala tayo, no? So, that's are my 5 data types that I can execute for now. So, thank you and God bless for all.